Habang kumakain kami, ay pilit kong inilalayo ang usapan tungkol sa amin ni Kat. Ilang ulit ko ding ipinaliwanag na walang nangyari sa amin at si Kat din mismo kako ang nagsorry dahil nadala lang din siya sa sitwasyon. Bahagya akong nakahinga ng maluwag nang umayon naman si Karina sa mga dahilan ko. Oh well, maganda din naman ang friend ko. Madami ngang umaaligid sa kanya sa ospital pero ayaw yata ng boyfriend. Ang gaga. Wika ni Karina. Sa isip ko'y hindi talaga magpo-boyfriend si Kat dahil nag-i-enjoy siya sa piling namin ni Mrs. Napangiti ako sa naisip kong yon. Napansin ito ni Karina at akmang kukurtin niya ako. Oy, siguro kaya ayaw mag-boyfriend ni Kat eh. Ikaw siguro ang gusto niya, ano? Natatawang biro ni Karina. Shh! Ano ka ba? Kala ko ba okay na yun? Inilibre na nga kita eh. Sagot ko sa kanya. Ito na ba yun? Pag-iisipan ko ha. Siyempre, hindi lang one shot ang libre mo ha. Bawi niyang muli. Aba, sa isip ko'y mukhang gagatasan ako ng babaeng ito. Pero okay lang, at least masusolo ko siya at malay ko ba kung makaka-score ako sa kanya. Binago ko na ng muli ang usapan. Eh bakit ikaw? Wala ka pang boyfriend na ipinapalit? Tanong ko sa kanya. Well, mas enjoy pala ang single. Like any other girl said, magagawa ko kung anong gusto ko. Nakangiting sagot ni Karina. Halos 4 years sila ng ex-boyfriend niya. Naisip ko rin na sa loob ng 4 na taon na yon ay baka nagsawa na ito sa lalaki. Pero napatingin muli ako kay Karina. Hindi naman ito mukhang laspag. Parehas na maputi at makinis at maganda ang aking hipag at si Karina. Nahuli naman ako ni Karina na nakatingin sa kanya. Bilang isa babae ay parang nagalit ito at naggaya ng umalis. Halika na nga kuya. May lakad ka pa ba? Tanong nito. Wala na. Saan ka pa ba magpapalibre? Biro ko naman sa kanya. Hay nako, sabi ko naman sa'yo. Sa ibang araw naman, akala mo ha, balik nito sa akin. Ikaw ba, saan ka pupunta? Magkikita ba kayo ni Kat? Natatawang biro pang patuloy ni Karina sa akin. Ikaw talaga? Nako, kung hindi ka ng best friend ng hipag ko pinakidnap na kita. Uuwi na ako hano. Sasabay ka ba? Aro ko pa sa kanya. Tumango lang si Karina at sumabay sa akin patungong parking area. Nasa talyer pa rin daw ang kanyang kotse. Nang marating namin, ang kinakalagyan ng kotse ko, ay pinagbuksan ko pa siya ng pintuan upang sumakay. Na-appreciate niya naman to nang binalikan ako ng magandang ngiti. Wow kuya, you're such a gentleman. My ex doesn't do that anymore during our last few years of relationship. Wika ni Karina. Kaya siguro, na-inlove sa'yo si Kat ano? Natatawang biro pang muli ni Karina. Oops, sorry. Sige, hindi ko na babanggitin ulit. Promise. Basta, pag nagkita tayo ulit ha, ililibre mo ako. Parang batang sabi sa akin ni Karina. Actually kuya, hindi pa rin ako nakaka-recover. Lalo na nang gawin mo ang pagbubukas sa akin ng pinto ng kotse. A simple act of being a gentleman. Hay, kailan kaya ako makakatagpo ng ganon? Wika niyang muli. Uy, ang bata, nagdadrama. Labangin mo na lang ang sarili mo. Darating din yung lalaki sa buhay mo. Sagot ko sa kanya na parang isang kuya na nagpapayo sa kapatid. Habang nasa traffic kami pa uwi sa amin, ay para ko talagang girlfriend si Karina that time. Hindi ko maiwasang makaramdam ng init kapag nakikita ko ang cleavage ni Karina. Lalo na pag inaangat nito ang suot na seatbelt. Sana kuya, makatagpo din ako ng kagaya mo. Mabait at may dating. Natatawang sambit pa nito sa akin. Nambola ka pa? Ihahatid na nga kita sa inyo. Biro ko naman. Galing kasing Mega Mall ay maunang madatnan ang kondo. Mga 15 minutes pa bago sa kanila. Habang daan
ay gusto ko sanang pag-usapan namin or mapunta ang topic sa kamunduhan. Kahit joke lang about doon. Pero parang nahihiya ako sa kanya. Kontento naman ako sa cleavage niya. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko ng oras na yon at patuloy pa rin na nakakaramdam ng init para kay Karina. Napansin ito ni Karina ang pagsulyap ko sa kanya pero parang gusto niya itong pakita dahil hindi man lang niya ito inaayos. Laking Maynila siguro at ito'y liberated. Naitanin ko sa kanya kung bakit sila nag-away ng boyfriend niya. Sumagot naman siya at ikinuwento ang ilang detalye. Well, 2 months ago, sinabi niya sa akin na gusto na daw niya magkaanak. Sagot ni Karina. Then of course, tumanggi ako. Kasi nga, hindi pa naman ako ready. At saka diba, dapat una ang kasal. Pagpapatuloy niya. Diba, nabanggit mo na may nangyayari naman sa inyo. Buti, hindi kanya binuntis talaga. Tanong ko, yun na nga after that time, kung magsisip naman kami, puro may gamit na protection, just to be sure. Hindi niya nagustuhan yun. Sagot niyang muli, okay naman ang may ganon. Biro ka sa kanya, sabay kurot niya sa aking tagiliran. Ayun, dahil lang doon, nagkalabuan kami. Mababaw hindi ba? Pero worth it. Kasi lumamig na din ako sa kanya. Wika niyang muli. Madami kaming napag-usapan at kahit kamunduhan na ang usapan ay parang hindi naiilang si Karina sa pagkukwento niya sa akin. Nagsimula daw silang magniig after 2 years ng relationship nila. So meaning, kung halos 4 years sila, ay halos 1 taon pa lang siyang nagalaw ng boyfriend niya. Kaya pala, sexy ka pa rin. Biro ko. Kaya pala ang panay ang sulyap mo dito? Sabay kurot ni Karina at panguso sa kanyang katawan. Sorry naman, hindi ko naman maiwasan kasi yan Patpaksi yan ng suot mo. Paliwanag ko. Ngumiti naman si Karina, medyo inayos ang suot. Nakita kong medyo namula ang mga pisngi niya. Senyalis na nag-blush siya sa sitwasyon. Mahilig ka talaga, Kuya Bogs. Kung hindi ka lang mabait sa akin. Biro nitong muli, sabay turo sa kanto. Itinuro sa akin ni Karina ang street kung saan ang bahay nila. Nang malapit nang bumaba ay inalok pa ako ni Karina na bumaba muna. Tumanggi na ako dahil baka may makakita pa ay mag-isip pa ng kung ano. Thanks Kuya for a wonderful snack and conversation. Kahit halos malusaw na ang katawan ko sa katititig mo. Nagtatawa niya pang wika. Nagulat ako sa sinabing yun ni Karina. Pero kahit ganun ang sinabi niya, ay nakayuko siya at nakasilip sa akin sa loob ng kotse habang nagsasalita at nagpapaalam. Parang lalo niyang ipinapakita ang kanyang cleavage sa akin at tila nangaakit pa ito. Bumalik na ako sa kondo at sakto namang pagtawag ni Mrs. Gising na siya at naghahanda na sa pag-duty ngayong gabi. Napalusot ko naman na madaming nag-i-interview kaya natagalan ako sa Ortigas at na-traffic na rin. Nakakaramdam pa rin ako ng init hanggang dumating ako sa parking ng building. Nasa isipan ko pa rin ang picture ng mga malulusog at magandang cleavage ni Karina. Sa isip ko'y nag-iinit pa rin ako. Siguro dahil na rin sa kwentuhan kanina. Napailing na lang ako at nagtungo sa elevator. Pagdating ko, naroon na pala ang bagong yaya ng aming anak. Nalungkot ako nung una dahil hindi ko na solo ang kondo. Pero buti na lang at hindi pala stay-in ito. Bali ang usapan nila ni Mrs. ay parang on-call lamang siya. Natuwa ako sa paliwanag ni Mrs. at pinakilala naman ako sa yaya. Matapos ang maagang hapunan ay naghanda na si Mrs. para pumasok. Medyo nang hinayang ako kasi ang balak ko sana
ay magniig kami ng aking asawa dahil sa init na iniwan sa akin ni Karina kanina lamang. Sa kotse ay pinagbigyan naman ako ni Mrs. Pero pagpapasaya lang dahil naka-uniform na siya at baka malukot pa daw. Matapos may hatid ay sinundo ko naman si Hipag at masaya ito nang ako'y makita. Tila may magandang balita, siya nang sumakay sa kotse. Kuya Bogs, sunduin natin si Karina. Nag-text siya sa akin ngayon lang. Wika ni Hipag. Kinabahan ako sa sinabi niyang iyon. Nagsumbong kaya si Karina kay Hipag? Magpapainom daw siya para tuluyan na siya makamove on. Sagot naman ni Hipag. Di ba may pasok ka bukas? Magagalit ang ate mo pag nalamang hindi ka papasok dahil lang lasing ka. Sagot ko naman, di konti lang. Sige na kuya, para naman sa friend ko Promise, konting inom lang ako. Gusto mo? Kayo na lang ang maglasingan. Natatawang biro pa ni Kat. Sinabi ko sa kanya na may interview ako ulit bukas sa Ortigas, kaya hindi ako pwedeng magpuyat. Pero sa lambing sa akin ni Catherine, ay napapayag niya din ako pero sabi ko ay hindi pwedeng magpuyat. Pero sa loob ko'y gusto ko kasing masolo si Kat upang mailabas ko ang init ng aking katawan. Narating namin ang bahay nila Karina at nagkunwari din akong hindi ko alam ang way papunta dito. Lumabas si Karina ng gate at napatitig naman ako muli sa kanya. Naka-short siya at spaghetti strap lamang. Sumakay si Karina sa likuran ng upuan. Hi Kuya Bogs, kumusta ka na? Sorry ha, naistorbo ka namin ni Kat. Naulang naman Thank you. Bati at natatawang wika sa akin ni Karina. Tila ang mga sinabi niya ay gustong iparating sa akin na ngayon lang kami nagkita. Hindi niya siguro binanggit kay Hipag na nagkita kami kanina sa mall. Nakakaboard kasi dito sa bahay. Puro internet na lang at TV. Sa Facebook naman, puro friend ng ex ko ang nakikita ko. Hay, patuloy na wika ni Karina. Dito ay naintindihan ko ang gustong palabasin ni Karina. Ayaw talaga niyang malaman ni Kat na galing siya sa mall at nagkita kami. Nang tanawin ko siya sa rearview mirror, ay kumindat lang siya sa akin. Ano kaya ang balak nitong sa Karina? Tanong ko sa aking isip. Tumaan muli kami sa isang convenience store upang bumili ng alak. Sa loob ng tindahan ay maliwanag ang ilaw at kitang-kita ko ang mapuputi at bilugang hita ni Karina. Pumasok muli ang init sa aking katawan at parang lalabas ito anumang oras. Umakyat na kami sa aming unit at nagsimulang mag-inuman. Kwentuhan ng dalawa at ako'y nakikinig lang. Girl talk. Tila hindi alintana na may lalaki silang kasama. Mabilis nilang naubos ang 2 can ng San Mig Light. Tama na yan. May pasok ka pa bukas, Kat. Paalala ko kay Hipag. Kuya naman, pag pinatulog mo si Kat, wala na akong kakwentuhan. Sagot ni Karina. Tila yumuko pa ng bahagya sa lamesa si Karina habang nagsasalita at eto na naman ang kanyang cleavage. Umiinit na talaga ang aking pakiramdam pero hindi nila ito nakikita. Nagbukas pang muli ng isang can si Karina at tumanggi na si Kat at nagpaalam ng magbabanyo. So I guess, no choice ka na Kuya Bogs. Samahan mo na kasi akong uminom. Malambing na wika ni Karina sa akin. Ma-interview pa nga ako bukas. Hindi pwedeng mapuyat. Sabi ko naman. Itinaas ni Karina ang kilay at tila nagsasabing may alas nga pala siyang hawak. Napangiting aso na lang ako sa reaksyon niya. Lumabas si Kat sa CR at nagpaalam na matutulog na dahil pagod na rin siya galing sa duty. Ako naman ay walang magawa at sinamahan na rin si Karina at nagbukas na din ng isang lata ng alak. Kung tutuusin, ay gusto ko rin makainuman si Karina. Sino ba naman ang aayaw sa isang maganda at sexing kainuman? Lalo na ang suot ay maikling short na halos kita na ang kaluluwa.
Pero hindi ako pwedeng mag-take advantage. Pag nahuli kasi ako ni Hipag, ay susumbong ako kay Mrs. Isang malaking pagkakamali pag nagkaganon dahil nagtiwala nga si Mrs. sa amin ni Kat. Dadagdagan ko pa ng isa. Sana minsan, kuya, yung inumang kagapang talaga pa uwi. Natatawang biro ni Karina habang umiinom. Hindi na nagbabanggit si Karina ng tungkol sa blackmail niya sa akin. Maganda ito. Ilang minuto pa ay naubos na ni Karina ang alak na hawak. Sinabihan ko na din siya na tumabi kay Kat at dito na lamang ako sa sopa matutulog. Bukas na lang siya umuwi sa kanila at gabi na. Sumang-ayon naman si Karina at nag-CR na din. Paglabas ay nagpaalam na matutulog na. Sa mga ngiti niya ay nagpapasalamat siya sa pag-accommodate sa amin. Di niya alam ay init na init ako sa kanya habang kami umiinom. Inalalayan ko siya patungo sa pintuan ng kwarto. Thanks ulit, Kuya Bogs. Gentleman mo talaga. Pasalamat ni Karina. O baka sabihin mo na namang mahilig ako Ikaw itong may suot ng ganyan. Sa init ko ay di ko mapigilan ang mga nasabi ko. Sa halip na magalit ay kinurot na lang ako ni Karina sa tagiliran at pumasok na sa kwarto. Humiga na rin ako sa sofa at natulog. Kinabukasan ay ang akala ko ay madaling araw aalis si Karina na sana'y makaka-score ako kay Hipag bago siya pumasok. Hindi ganoon na nangyari. Nakabihis na si Hipag at si Karina naman ay naghihilik pa. Dumating na ang yaya ng bata at inaasikaso dahil papasok na rin sa school. Nang may hatid ko si Hipag ay sinundo ko na din si Mrs. Kinabahan ako dahil aabutan niyang natutulog si Karina sa kondo. Oo nga, at inimbita nga siya ni Kat. Pero anong iisipin ng asawa ko na ganoon? Nakahiga ito sa kama namin at ang suot ay maiksing damit. Bahala na ang sabi ko. Pero sinabi ko kay Angel na nag-inuman kagabi ang magkaibigan. Hindi naman nagalit si Mrs. at tinanong kung nasaan ang yaya. Sinabi ko naman na pumunta na kanina doon at hinatid na ang anak namin. Kinuha na rin kasi ni Mrs. ang service na maghahatid para hindi na rin ako ganon kagahol sa oras, lalo na kapag may trabaho na akong muli. Pagpasok namin sa unit ay parang nabunutan ako ng tinik dahil wala na si Karina sa unit. Inayos pa nito ang kama namin na parang walang natulog. Nang maliligo si Mrs. ay nag-text sa akin si Karina. Kuya, thanks sa uulitin. Text niya sa akin. Hindi na ako nagtaka kung saan nakuha ni Karina ang number ko. Matapos makaligo si Mrs. ay nagpaalam akong aalis dahil malilate na ako sa interview ko. Umayon naman si Mrs. at sinabi ko na lamang sa kanya na mamaya ko babawi sa kanya. Kahit may anak na kami ni Mrs. ay very active pa rin kami at regular ang aming pag-iisa. Pumiyahin na ako patungong Ortigas muli para sa interview. Sa daan ay nag-text ulit si Karina. Kuya, sama mo ko sa Ortigas. Bored talaga ako dito sa bahay. Nakalib kasi ako. Okay lang ba? Text niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kahit malilate na ako, ay hininto ko ang kotse upang bumalik patungo kila Karina. Tinawagan ko siya upang siguraduhin siya nga ang nag-text. Hello? O Kuya Bogs, nakaalis ka na ba? Pasabay naman please. Sabi ni Karina. Okay lang. Paalis pa lang ako na mag-text ka kanina. Sige, papunta na ako dyan. Sagot ko naman. Tamangha ko sa aking nakita. Paglabas ng gate ni Karina, naka-fitted skirt at maong pants na fit din ng suot ni Karina. Siguro ay ayaw nitong pagnasaan ko siya, kaya ganoon ang suot niya. Pero kahit balot na balot, ay halata pa rin ang maganda.
nahubog ng katawan nito. Thanks Kuya Bogs, halika na. Bati sa akin ni Karina. Sumakay si Karina sa aking kotse at ako naman hindi pa rin maalis ang pagkatingin sa magandang dilaga. This time ay simple ang forma ni Karina. Naka-ponytail ang buhok, walang makeup, naka-lip gloss lang at natural at walang kulay. Ang damit naman niya ay simpleng body fit na dark na puti at medyo bakatang panloob na pangtaas pag malapitan. Slim jeans naman ang pangbaba. Pero as usual, pabango na naman niya ay ang light blue. Pasensya na talaga Kuya Bogs ha. Sira pa rin kasi ang car ko. Sige, mamaya. Ako naman namang lilibre sa'yo ng snack. Wika ni Karina habang isinusuot ang seatbelt. It's okay Karina, my pleasure. Baka hindi tayo makapag-snack. May interview ako. Hindi ko alam kung until what time yon. Sagot ko naman. Ganun ba? Anyway, just text me na lang if maaga ka matatapos. You have my number naman, hindi ba? Sagot niyang muli. O sige, Karina, huwag ka sanang basta magte-text ng medyo sweet ha. Baka mabasa kasi ni Mrs. Seryoso kong sagot. Alin lang sweet doon? Nagpasalamat lang naman ako sa'yo, hindi ba? Sorry naman, paliwanag niya. Kasi, baka nung isipin ni Mrs. May ismali pa kasi doon eh, biro ko. Piling mo naman ha. Kinurot na naman ako ni Karina. Hindi naman masakit ang kurot niya. Malambing na kurot ito. At ang mga kuko niya ay hindi naman mahahaba. Sa katunayan ay may manicure pa nga ito. Nakakulay ng damit niya. Dark blue. Magandang pagmasdan dahil maputi ang kutis ni Karina. Mabuti naman. Inayos mo na ang suot mo. Wika ko sa kanya na may ngiti. Oo, baka kasi pag nasaan mo na naman ako. Biro nitong sagot sa akin. Ayan na naman. Ako na naman ang may kasalanan. Sagot ko naman. Si kuya. Nagtatampo. Ako na nga magtitreat sa iyo mamaya. Dahil sinabay mo ako papuntang Mega Mall. Balik niya sa akin. Bakit ba kasi ang malalaki laging nakatingin sa katawan namin? Tanong niya. Saan? Diyan sa ano mo? Sagot ko sa kanya. Yap kuya. Saka, naakit ba kita? Joke lang. Meaning, kayang-kaya ko palang mangakit ulit ng lalaki. Ang bad ko na kuya. Masayang biro na may kahalong tawang wika ni Karina. Ano ka ba? Kahit hindi mo ipakita yan. Sa ganda mong yan. Madaming maakit sa iyo. Sagot ko sa kanya. Nambola pa. Bait mo talaga kuya. Love na kita. As my best friends kuya. Natatawang sagot muli ni Karina. Masaya kaming nagbobolahan sa loob ng kotse. Patungong Ortigas. Wholesome pero minsan nahahaluan ng mga jokes na masiselan pero walang mali siya kay Karina. Kita sa kanyang mga mata na masaya na siya at hindi maitago na tuloy niya na nakalimutan ang ex-boyfriend niya. Nakarating kami sa Mega Mall at doon na rin ako nagpark dahil lalakarin ko na lang sa likod ng building na pupuntahan ko. Nagpaalam kami sa isa't isa at siya naman ay pumasok na ng mall. Bye Kuya Bogs, thanks ulit. And sana, makabalik ka ng maaga para mailibre naman kita. Paalam sa akin ni Karina. Tumungo ako sa pupuntahan kong interview. At habang naglalakad, ay tumunog ang aking CP. At isang message ang natanggap ko. Galing kay Karina. Kuya, thanks uli. Okay lang naman sigurong mag-text ako. Kasi, laka naman sa kondo nyo eh. Agahan mo kuya ha. Para makabawi ako sa'yo. Please? Text niya sa akin. Tumawag ako sa kanya upang sagutin ang text niya. First time kong marinig ang boses niya sa phone. Parang malambing talaga siya, magsalita at init na naman ng aking katawan ang nararamdaman ko.
Kaya sinabi kong sige at bibilisan ko. Matapos ang interview ko na tumagal lamang ng halos 30 minutes ay naglakad muli ako pabalik sa Mega Mall. Dahil nagustuhan ako ng nag-interview at malamang na matatanggap ako, hindi ko nakalimutang i-text ang aking asawa at naalala ko ding i-text si Hipag. Si Karina. Sigaw ko sa aking isipan. Tinawagan ko siya upang alamin kung nasa Mega Mall pa rin siya. Hello kuya? Pabulong niyang sagot. Sige, kita tayo sa may Cyber Zone. Pabulong niyang ulit sa akin. Hindi ko na naitanong kung bakit pabulong siyang magsalita. Nagtungo ako sa Cyber Zone kung saan niya sinabi. Malayo pa lang ay kitang-kita ko na si Karina. Talagang umangat ang kagandahan niya kahit sa maraming tao. Para ako nakikipag-meet sa aking girlfriend nung time na yon. Kumaway ako sa kanya. O kuya, kumusta ang interview? Ang bilis yata? Tanong niya sa akin. Oo nga sabi ko naman sa'yo, malakas ka sa akin. Sagot ko naman. Niyaya niya ako at inakay na parang bata papunta sa fast food na kakainan namin. Napansin kong nagiging at home na sa akin si Karina. Hindi na siya nahihiyang hawakan ako at makita ito ng ibang tao. Marahil ay sigurong ganon talaga siya sa mga kaibigan. Habang naglalakad, ay may mga lalaki na papatingin sa amin. Proud naman ako bilang isang lalaki na may kasamang magandang babae. Inakbayan ko si Karina para inggitin ang mga kolokoy. Hindi naman ito inalis ni Karina at napatawa na lamang. Aba, at feeling girlfriend mo ko niyan kuya ha? Wika ni Karina. Alam niyang pinagtitripan ko ang mga lalaki kanina. Nagtawanan na lang kami. Subalit, hindi niya inaalis ang kamay ko sa balikat niya. At kahit malayo na kami sa mga lalaki, hindi ko rin naman ito inaalis. Kumain kami at kinuwento ko sa kanya na natanggap na ako sa pinag-applyan ko. Naitanong ko din kung bakit siya bumubulong kanina. Nasa loob pala siya ng sinihan at tinawanan ko ito. Ikaw? Mag-isang nanood ng sine? Awkward naman noon. Biro ko sa kanya. Hay nako, hindi mo naman kasi ako sinamahan Sagot naman ni Karina. Pwede pa naman, maaga pa. Biro kong muli. Talaga kuya? Tara, gusto ko ding panoorin yung kay Angel at Aga. Masayang sagot ni Karina. Are you serious? I'm just kidding Karina. Sagot ko naman. Medyo napasimangot si Karina sa sinagot ko sa huli. Pinapaasa mo lang ba ako kuya? Malungkot niyang boses. Sorry, hindi ko alam na siseryosohin mo yon. Tara, ubusin mo na yan at manood na tayo. Huwag ka nang malungkot. Ako nang magtitreat sa'yo ng sine, okay? Smile ka na. Bawi ko sa kanya. Napangiti ko siya at lumabas muli ang dimples ni Karina. Palabas na kami ng kainan ay hinawakan na naman ni Karina ang aking kamay papunta sa sinihan. Halong kaba ang nararamdaman ko dahil baka may makakita sa amin na iba ang kasama ko bukod sa misis ko. Pero nagpaubaya na lang ako upang mapasaya na din ang kaibigan ni Catherine. Hindi na ako bumili ng kakainin sa loob ng sinihan dahil busog pa kami sa merienda namin. Sa loob ay seryosong nanonood si Karina. Nadadala siya ng drama ni Angel at Aga. Matapos ang isang oras sa loob ng sinihan ay humilig sa akin si Karina. Kininaw siya at tumawak din sa aking braso. Kuya, okay lang. Maginaw Bulong ni Karina. Naamoy ko ang hininga ni Karina na hindi halatang kumain kanina lang dahil sa bango nito. Napansin ko din na parang lumuluha ang mga mata nito. Dala na din siguro ng pinapanood. Hinaplos ko ang kamay niya upang ipaalam na okay lang na humilig siya sa braso ko. Huwag mong seryosohin. Pelikula lang yan. Wika ko sa kanya. Parang totoo kasi kuya Sagot ni Karina sa akin. Sakto namang pinakitang eksena
na nagniniig si Angel at Aga. Ayan ang tawa ko. Alin ba dyan ang totoo? Ikaw ha, natatawa kong biro sa kanya. Natawa rin si Karina. Shh! Nakakahiya sa katabi natin. Ang ingay natin. Tugtong nito. Habang nasa pribadong scene na palabas, ay napansin kong humigpit ang hawak ni Karina sa aking braso. Namimiss mo siguro ang boyfriend mo, ano? Biro ko sa kanya. Pinalo ni Karina ang braso ko nang sinabi ko yon. Umangat siya at bumulong muli sa akin. Mahilig ka talaga kuya. Pabulong niya sa akin. Ang bango talaga ng hininga niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagkahilig sa aking braso. Ako pang mahilig. Ikaw nga ang nakakamiss dyan. Biro kong muli. Eto naman, sagot niya. At this time, pinalo niya ang tiyan ko. Sa pagkakayakap niya sa aking braso, ay sumagi ang katawan niya sa aking braso. Dito na nagsimulang mag-igtingan ang aking ugat sa aking katawan at napansin nito ni Karina. Now, look who's getting into the movie. Natatawang wika ni Karina. At least, I have a wife to have it. Sagot ko sa kanya. Dahil dyan, nag-away kami. Sabay palo ni Karina sa akin. Nagulat ako sa ginawa niya. Dahil kasi sa pagniniig ay nag-away at nagkahiwalay sila ng ex niya. Sa pagkakapalo niya ay parang natauhan si Karina at nabigla din sa inasal. Ay, sorry kuya. Ikaw kasi eh. Sabay himas sa akin tiyan at humigpit ang yakap sa aking braso upang i-express ang pagsusori niya. Lalong nakaramdam ako ng init sa aking katawan dahil lalong nadiin ang katawan ni Karina sa akin. Parang nakahiga na siya ngayon sa aking dibdib.